kamusta? Ano, Romel? Ayos lang po. Matanong ko po, ba't po kayo naparitos? Ano kasi, yun nga eh. Yung talagang, may babalita ako sa inyong dalawa ni Melvin. At mahalaga ito na nalaman din ninyo. Kasi may mga pagbabago Kuya. kasi akong na ginawa sa aking channel at ito, naisip ko lang ito nitong nakaraan. Naisip ko lang ito nitong nakaraan nung pag-alis ko. Nung nanatili ko sa Maynila, may mga... Siya nga po, nagpa-Maynila po. Bagay ko. Nung matagal yun, at mahirap kasing mahirap sabihin ba? Medyo personal kasi ito saka para sa inyong dalawa to. Hirap sabihin, Arjun, pambihira yan. Parang kailangan ko ng tulong dito ngayon. Hindi ko yan kahit See you na guys. Good morning, good afternoon, and good evening po sa inyo lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio. And ito na nga guys, kung pagbabasehan po natin ng aking thumbnail po, na yung decision po ni Kalingap Edu, parang nakakagulat. Kasi eto nga, parang tatanggalin yata niya itong si Melvin tsaka si Romel bilang staff niya. Pero hindi naman po niya aalisin ang dalawa bilang beneficiaries. And siguro guys, naisip ko lang din sa sobrang tagal nila nagstay sa Manila ni Kalingap Rab, maaring marami silang napag-usapan pagdating po sa mga pag-improve sa kanilang mga channel. Kaya itong si Kalingap Edu, maaring tinuruan siya ni Kalingap Rab kung paano ito i-improve. At kailangan magkaroon siya ng mga maasahan na staff para lalong gumanda ang kanyang channel po dahil dumadami na nga ang kanyang mga beneficiaries. So kailangan niya ng makakatulong na kagaya po ng ginagawa ni Kalingap Rab. Meron siyang second channel po at yan ay minamanage ni Kalingap Ian, and siguro ay panahon na rin para gawin din ni Kalingap Edu yung kagaya ng ginagawa ni Kalingap Rab. So ano kaya ang magiging desisyon niya sa dalawang ito na bilang staff niya na matagal-tagal na rin, taon na yon guys, So tatanggalin kaya niya o ano ang gagawin niya? So yan, samahan po ninyo ako dito, and bago tayo tumuloy, syempre wag natin kalimutang suportahan palagi ang buong Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and Kalingap Rab. So yan, let's go. yan, kuya. Ayos lang sa amin yan. Kahit Tutulungan sa taon. Yan kasi ganun talaga. Alam niyo naman minsan sa kumpanya, may mga bagay na mali. Saka may mga bagay na kailangan nating bilang boss gawin para sa uunlad ng ng kumpanya. Parang ganun sa atin, di ba? Para din tayo isang organisasyon din tayo dito sa ating grupo. Tama. Ano ko, sasabihin ko na? Mamaya lang. Wag mo naman natin biglayin. Pinapaano ko pa nire-ready ko lang sila sa mga magsabi. Kasi ito big decision pa Sana maintindihan din ng mga manonood kasi mahirap yun Mahirap para sa akin kasi isa kayo sa mga sa mga kauna-unahan na tinutulungan, tauhan. Pero yung pagiging beneficiary, hindi naman mawawala yun. Yun. So, ano ba to? Arjun, tulungan mo nga ako kan. Sige. Mukhang mabigat nga ang desisyon Sasabihin ko sa inyong dalawa kung ang dapat ng halahan. Kuya Romel, Kuya Melvin. Pag kayong kuya ha. Pag kayong malulungkot, huwag kayong nabigla. Sa visyong totoo lamang. Ang totoo niyan ay maaari na kayong iwahin ng goon kaya So, saan kayo? Ang bigat naman ang ginamit mong word, Arjun. But anyway, sige, tuloy mo lang. Palit kami na ang goon kaya doon baga. At kayong dalawa nang magsasama.
Diba? Wala yung problema. Hmm. Okay lang ngayon eh. Matanggal yung kalbo ngayon eh. Ah? Joke lang po. Okay Ano lang daw? po yun sa amin kahit anong proseso yung pinapatak mo po. Ikaw naman po kasi ang sinusunod namin. Kung ano po yung layaw na pinapangaral mo po sa amin, yun din po susundin namin. Wala naman kami magagawa. Hindi lang po kami nagreklamo kasi Ikaw po yung ano namin. susunod lang din naman. Ikaw po yung nakakataas. Ikaw bahala magawa ng plano kung anong gusto mong ipasunod sa amin. At kasi wala po kami magagawa at sunod-sunod lang din kami. Grabe yung reaction nung dalawa guys. Kumbaga, well, alam naman natin si Romel talagang masalita, no? Masalita ever since. And si Melvin, medyo nag-react din kahit ito ay talagang sadyang napakatahimik. So, yan guys. Ano kasi sa akin kasi kailangan ko narinig yung magbawas Magbawas ng tawan. Kagaya ng ginawa ko kay Dagol kung nakaraan. Naisip ko kasi na parang walang Nangyayari. walang masyado nangyayari. Kitang-kita din naman po namin. Na kailangan natin kailangan mas kailangan ko makahanap ng Mas magaling po. mas makakatulong sa aking sa aking grupo Yun na nga. na mababawasan yung aking mga mga gawain sa pagbablog, sa pag-i-edit, mga ganyan. So yun guys, no, dito natin malalaman ngayon ang totoong sitwasyon po ni Kalingap Edu. Kumbaga, talagang sobra-sobra po yung ginugugol niya na oras sa kanyang pagbablog. Kaya ayan tuloy. Siya lahat. Siya ang nagbi-video. Siya ang pumupunta lahat sa mga beneficiaries. Siya na rin ang nag-edit. Kaya guys, mapa-off topic lang po ako. May mga pagdating naman sa EDSI guys, no? Maraming nagko-comment na wala raw oras si Kalingap Edu kay Biancy. Grabe guys. Kung oras lang ang pag-uusapan, ito. Grabe yung grabe yung mga sakripisyo ni Kalingap Edu sa kanyang pagbablog po, Kaya ang gusto niya mangyari ngayon ay magkaroon siya ng dagdag na staff na makakatulong sa kanya po, dahil dumadami na nga ang kanyang mga beneficiaries. So, yung mga staff na kailangan niya ay yung pwedeng utusan para mag-video. Mga ganyan, kahit siguro yung editing ay hindi muna. Basta yung mautusan lang niya para puntahan yung ibang mga beneficiaries niya. Kumbaga, sa umpisa, siguro ganun pa lang muna. Kasi Yan. nahirap yung ganito tayo, Di maayos kung hindi tayo Kasi- masyado makapag-perform ng maayos. Kung sa totoo lang po, para sa amin lang, di naman po talaga kami masyadong magaling po sa pagsasalita. At di naman talaga kami masyadong magaling. Di naman masipag masyado. Kung nakikita mo rin naman po, hindi masyadong magaling mag-intindi. Yun po nasa amin. Kaya, kung ganun man po ang mangyayari, okay lang din po yun sa amin at di naman po rin masyado kami sa akin lang, di kami masyadong makakatulong talaga. Hindi po talaga kami magaling sa mga ganyang gawain. Ang alam lang po namin, kinalakayan namin, sa pang mahirap lang po paghahakot ng huling, pero yung pagsasalita po, So yun po ang sabi ni Romel guys, no? Ang nakalakihan nila is yung pag-uuling, yung mga ganyan po, no? Ang pagsasalita daw ay talagang mahina sila. Pero para sa akin guys, itong si Melvin, malaki ang nito ang potential nito kasi madaldal siya, masalita siya. Kumbaga, hindi pa lang niya alam kung paano gamitin ang kanyang pagiging masalita po. Kumbaga, siguro kung iti-train lang ito ni Kalingap Edu or sa kahit sino sa Kalingap po, iti-train nila, workshop nila kahit siguro wala pang 1 linggo. Matututo na to. Anyways, nakikita naman nila kung ano yung ginagawa ni Kalingap Edu kasi madalas nakakasama naman po nila, Pero si Melvin talagang hindi siya masalita pero tingin ko gumagana din ang kanyang isip. So siguro kaunting kaunting practice at pwede nang pakawalan itong dalawa na ito guys. masok po kami dyan. Wala, hindi po namin alam yun. Nalilikuhan po, hindi magaling magsalita masyado. Totoo naman yun. Yan, naniniwala din ako sa sinasabi ni Romel guys. Kasi lahat naman tayo nag-umpisa sa walang alam Kaya nga, kailangan, ganito po kasi yan. Kapag willing kang matutunan ng isang bagay, gagawa ka ng paraan para matutunan mo ito. Walang hindi pwedeng hindi matutunan na sa tingin mo ay hindi mo kaya,
kung gagawa ka ng paraan. So yun guys, no? Kahit naman ako sa pagre-reaction guys, siguro mga 3 months nung tinanggap ako ni Kuya Val, hindi talaga ako nagpapakita. Kumbaga gumagamit ako ng ng text to speech. Kumbaga parang AI siya na pagka tinatype mo, nagsasalita na rin at hindi ako nagpapakita. Talagang napilitan lang akong magpakita guys nung nagbaba ng rules si Kuya Val na lahat ng mga reactors dapat magpakita para makilala naman ng mga ng mga netizens o kaya kanilang mga subscribers ayon at talagang napilitan na talaga ako na pag-aralan kung paano magsalita at paano magpakita which is talagang normally mahihain din po talaga ako guys, pero sa katagalan pag paulit-ulit mo nang ginagawa ay talagang makakasanayan mo na lang din. At yun ang ibig kong sabihin sa dalawa na staff po ni Kalingap Edu, may potential din po sila. Kumbaga, tuturuan lang, di po ba guys? Pero okay lang sa iyo na matikal kayo. Okay lang po kuya, ayos lang po yun sa amin. Wala naman, hindi naman sumasakit ang loob namin. At Pero yung pinagiging malaki-laki na nga po nang naitulong mo sa amin kahit nagtiyaga ka, naghirap, nag-sakripisyo ng kung ang malaking halaga para lang kami matulungan. Kung ano man salto po namin sa'yo. Okay lang po yun kuya. Wala naman masama kung may mawawala. Ikaw, Melvin, ano sabi mo? Okay lang po kahit ano pong mangyari. Ano lang po yun. Masusunod na din po ako sa kung ano po ang gusto na din po. Susunod na lang po kami. Susunod na po sa kung anong gusto. Yan lang po yung problema sa amin. At least po, may natanong po kayo sa amin kahit po pakunti-kunti. Malaking lagot na po nga yun eh. Malaking tulong na po yung nabigay mo sa amin. Kahit po paano ay karasa din. Sige, Mela, salamat. Salamat po sa'yo. So yun na, talagang Na-realize naman po namin yan kahit paano. Sa totoo lang po, napag-isipan ko na rin yan na darating ang panahon na titigalin kami na yun talaga. Yun talaga po yung yun yung naisip ko noon. Hindi ko lang po nasabi sa yung una pa. Mahina din naman kami Hindi kami bagay dito. Kahit alam mo pong naisip ko sa isip mo, nagkamali ka po. Kamali ko pong pinilim. Kasi kami, mura po ang namin. Hindi kami marunong mag-isip masyado. Mura po ang kaisipan. Darating din ang araw po na magiging magagaling din kami, magaling magsalita. Magiging matalino din. Hindi pa po mature ng isip namin. Ganun lang po yung naisip. Basta lang, magbutihin nyo lang sa okay naman yung sinabi ni Romel guys. Kaya lang siguro talagang hindi sumagi sa isip po nila sa haba ng panahon na magkakasama po sila. Never sumagi sa kaisipan nila na na someday ay magiging vlogger din sila. Kung siguro sumagi sa isip nila yon at this time siguro baka marunong na sila kung talagang pinag-aaralan nila yung mga ginagawa ni Kalingap Edu po Kaya lang hindi sumagi sa kaisipan nila. So yun. palagi sa inyong pag-aaral at magsumikap, huwag kakalimutan yan yung humingi ng tulong magmaan laging makakalimutan ng humingi ng tulong sa Panginoon at yan laging open ang sarili natin para matuto at yan sigurado malayo ang mararating nun. Sige, siguro lang. Melvin, salamat. Grabe. So, yun na. Tapos na. Ganun ba yun? Ang kawawang kobo. Uy, nangantsaw pa si Arjun. Grabe. So, tanggal na yung dalawa. What? Joke lang, it's a prank. Joke lang. Balik tayo dito, balik. Grabe, prank na yan. Actually guys, kaya ganun yung title ko, nakakagulat na decision po It's either tatanggalin ni Edu ng totohanan yung dalawa po bilang staff, nakakagulat din dahil biglaan po Actually, alam ko na kung anong gagawin ni Kalingap Edu
Ang gagawin po ni Kalingap Edu actually is ipo-promote niya yung dalawa. Kumbaga talagang bibigyan niya ng task. So magiging vlogger na sila. So nakakagulat pa rin yun guys kasi nga all of a sudden ay nag-decide si Kalingap Edu although alam niya na wala talagang idea yung dalawa po at syempre naniniwala naman po ako guys na hindi niya basta pakakawalan itong dalawa at siguradong padadaanin niya muna sa training bago niya pakawalan. Siyempre dahan-dahan lang. Hindi pwedeng biglain po at yun yung nakakatuwa kasi sa tagal na rin ang serbisyo ng dalawa na yan kahit ganun ang tingin nila sa sarili nila. Kumbaga parang halos minamalit na nila yung sarili nila ay pinagkatiwalaan pa rin ni Kalingap Edu na nakitaan niya siguro talaga ng potential guys. Hindi lang alam ng dalawa si Melvin tsaka si Romel, hindi lang nila alam sa sarili nila na meron silang potential. Actually, nabanggit ko na kanina, itong si Romel ay talagang masalita. Grabe. Talagang masalita siya. Kung gagamitin lang niya yung talent niya na yon sa pagbablog, ay talagang magaling to. So yun na lang po siguro yung yung kulang, yung tuturuan na lang sila kung ano yung dapat gawin. Anyway, si Romel, masalita na talaga siya eh. So yun guys, ang aking explanation kung bakit na ilagay ko sa aking thumbnail na nakakagulat na desisyon. Yun po guys. Bigla pa akong kinabahan kanina. Pero kung magkakatuto naman po yun. Ito, hindi. Umapila pa si Romel. Prank lang yan. Tinestill ako nga gaano kayo, ka-loyal. Tingnan natin kung anong barilin. And guys, hindi ito po, At itong ginawa ko ay para sa konting, pang entertainment lang. At, and po, hindi, bukod dun, ito kasi, may panibago akong, konting, plano sa aking channel. At para mas makatulong sila sa aking pagbablog at yan, para mas ma-improve pa yung ating channel kasi minsan may mga times na di ko na talaga kaya. So nung mga times na naandun ako sa Manila, marami akong naisip at na-realize na kung gusto kong mag-improve ang channel ko, kailangan kong i-expand ang ang manpower. Yung pamamalakad ko. Kailangan nating maging mas mas coordinated bilang grupo. At yan, naisip ko na sila Melvin bigyan ng ng konti pang mga responsibilidad, yan mga task para makatulong sa akin para hindi ako masyado marugado araw-araw kasi halos ako lahat ng gumagawa. Kailangan ko silang bigyan ng konting mission gaya ng ginagawa nila Kalingap Prab na naisip ko. So yun na. Ito sa pinaka magagamit ninyo. So ito ibibigay ko sa inyo para sa mga mission natin. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng para kumusta yung ibang mga tinutulungan natin hindi natin nabibisita na hinahanap na ibang mga viewers. Kagaya nila Lana Florenya, yung mga taga dito malapit, pwede ninyong bisitahin. Pag wala na akong oras. Ito, tanggapin nyo itong bago nyong kagamitan kapag ka magbablog. Wow! Sa Wow! Paano ako? Simula pa kami na vlog. Paano po ito gamitin ko? Yan, Ipindot lang yan, tuturo ko sa inyo kung paano yung gamitin. At malaking tulong yan sa ating ngayon, sa ating mga missions. Para mas mabilis tayo, para sa isang linggo. 5 vlog sa isang linggo. Ang kailangan natin, or more. Kasi Grabe guys, no? Biglang magiging vlogger yung dalawa. Anyway, malaking bagay yan. Pagka talagang natutunan nila ng maayos. Someday kahit sabihin na natin matapos na yung pagtulong ni Kalingap Edu sa kanila, pagdating ng araw, syempre lahat naman po may katapusan, di ba? Ay magagamit na nila yan para sa kanilang sarili. Isa rin siguro yan sa naisip ni Kalingap Edu, aside from gusto niyang palawakin ang kanyang manpower po, para lalong dumami ang kanyang magagawa na pagbablog, syempre, dadami din ang kanyang magiging beneficiaries. So, yun po guys, no? Napakagandang desisyon at nakakagulat na desisyon ni Kalingap Edu. And
sigurado at napag-usapan nila yan ni Kalinga Prab. Sa haba ng panahon ba naman na nagsama dito sa Manila po, nung galing na Singapore po, sina Kalinga Prab. So yun, marami na pag-usapan sigurado itong dalawa. So yun guys. Kasi kung sarili ko lagi lima, minsan ang hirap eh. Tapos minsan may mga vlog na sinipre tayo na extra, kagaya kala Kuya Bal. Pag ganong times, syempre mas kailangan ko kayo. Mas kailangan ko kayo na mautusan. So ano masasabi nyo dun? Ano ba kayo? So yun guys, ang linaw-linaw po ng pagkakasabi ni Kalinga Pedro, hindi kailangan niya at least mga 5 vlog sa loob ng 1 linggo o higit pa, Kasi hindi lang sarili niya yung hindi lang sarili niyang vlog yung ginagawa niya, kundi kinukuha din siya ni Kalinga Prab para mag-assist and mag-video sila or mag-shooting sila para sa EDC. Iyon naman ay hindi kumikita si si Kalinga Edu. Ganon din pagka tinatawag siya ni Kuya Val, hindi rin siya kumikita doon. Kahit siguro bigyan sila ni Kuya Val at saka ni Kalinga Prab, ay hindi naman tinatanggap talaga ni Kalinga Edu guys yung gustong ibigay nung mag-ama po Kaya kailangan niya talagang magdagdag ng or i-improve ang kanyang channel para lalong kumita din para makatulong siya sa mga mas malaki yung maitutulong niya. Kasi alam naman natin guys, yung mga naitutulong ni Kalinga Edu ay hindi niya kayang pantayan yung nagagawa ni Kalinga Prab po, which is alam ko na pangarap din ni Kalinga Edu na maging ganon kalaki yung kanyang maitutulong sa kanyang mga beneficiaries kagaya nung nagagawa ni Kalinga Prab. Sino ba naman ang ayaw doon? So syempre, ayusin lang niya yung kanyang sistema and sooner or later, darating yan na magiging ganon din siya. Kaya guys, suportahan po natin si Kalinga Edu sa kanyang mga uploads. Ang tayo naman mga nanonood, ang magagawa lang naman po nating suporta sa kanya is pag tayo nanood, huwag tayo mag-i-skip ng ads. So yan guys, yun lang naman ang talagang pinakamalaking bagay na ating maiaambag para sa ikagaganda ng channel ni Kalinga Edu. And of course, kina Kalinga Prab, Kuya Val, Ate Edna, lahat po sila na talagang tumutulong po. Ganun po ang ating gawin. Huwag tayong mag-skip ng ads. So yun lang. And malaking bagay po yun para sa kanila guys. Ready ba kayo sa challenge na to? Ready po ko Ready ko na. yan. Gagawin ko ang lahat. Gagawin lahat. Yun, na magandang narinig ko na handa sila na i-take ang challenge. Talagang gagawin daw nila ang lahat na makakayanan nila. And mukhang happy naman po sila guys. And I believe na talagang gagawin nga nila ang kanilang makakaya. Sino ba naman ang hindi matutuwa na sila, na-promote guys. Kanina Hindi pa alam yun. Kakanta-kanta ka pa yan, ha? So, ang gusto ko lang sabihin sa inyo ay sana hindi ako magkamali sa sa pagbigay sa inyo ng ng mga task na to, ng responsibilidad. Sana pagbutihin nyo rin. Sana palagi yung mas gagalingan pa. Kasi ito ay hindi ko ito bibigay kung kani-kanino lang. Sa mga taong mga maaasahan ko lang ito ibibigay itong ganitong klaseng mga responsibilidad. So yun guys, ang bigat nung salita na binitawan ni Kalinga Edu. Hindi niya ibibigay kung kani-kanino lang itong task na ito, kundi sa mga taong pinagkakatiwalaan lang niya. So ibig sabihin, nagtitiwala siya sa dalawa po. And sana na-absorb nung dalawa yung weight nung yung bigat ng binitawan ni Kalinga Edu. At sana ay gawin talaga nila ng totoo yung kanilang magiging bagong responsibilidad. Yun guys. Kayo naman bilang mga staff ko dito sa channel ko at mga 1 taon na mahigit na nagsisilbi sa akin, katingin ko naman kaya-kayanin nyo kasi matagal na rin tayo nagsasama dito at palagi-lagi nyo naman nakikita yung mga ginagawa ko, kung paano ako mamalakad. Sana may natututunan din kayo. Yun ang sinasabi ko. Kasi kagaya na sinabi ni Romel kanina, yung hindi siya marunong masyado magsalita. Dito mo mas mahahasa yun. Yung pagkapwa-tao mo.
Okay. Hindi raw siya masyadong marunong magsalita. Actually, madaldal nga siya, guys. Hindi pa lang niya alam kung paano gamitin yung kanyang pagiging madaldal po. Pag ano, yung pag-communicate mo ba sa ano, sa mga ano, para mas ma-improve yung pagsasalita mo, mas ano mo Yun. yan, marirealize mo kung ano yung mga tama mong or mali mong ginagawa at mas makokorek mo yun. Pag napapanood mo palagi, pag Correct. nakikipag-usap ka ng Tama mas po madalas, yan, sigurado. Lalo na ito si Melvin, medyo ano pa to, medyo mahiyain. Mas magiging ano ko din, mas masasanay. Parehas ko si Melvin dati. Medyo wala, hindi talaga madaldal. Pero ngayon, mas kaya ko na talaga. Si Romel naman, konting ano lang to, magaling to makipaghalubilo eh. So, konting ano lang, hasa pa. So, ano? Salamat po yan. Hindi ko lang yan. So yun guys, grabe. Saya. Actually, nung umpisa, nung unang pinanood ko ito, akala ko totoong talagang tatanggalin na niya yung dalawa bilang kaya nakakagulat. And of course, nakakagulat pa rin na bigla niyang binigyan ng promotion bilang magiging assistant na vlogger niya yung dalawa po. So, yun. And sana nga ay talagang makatulong itong dalawa na ito para sa pag-improve ng channel po ni Kalingap Edu. So, asahan natin yan. Abangan po natin at suportahan po natin sila guys. So, hanggang dito na lang ulit. And maraming salamat po sa inyo lahat na sumubaybay at sumama sa akin hanggang dulo ng ating reaction video. So, yan guys. At God bless po muli sa inyo lahat. Mag-ingat po tayo dahil may parating na naman pong super typhoon. Grabe guys. So, ingat palagi at magdasal. So, God bless po sa ating lahat and magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. So, ito muli ang inyong likod, Batang LU. Bye!